Shit, Jezebel! Halos itaob ni Tyrone ang working table upang makuha agad ang dalaga. Pagkabuhat dito ay patakbo siyang lumabas upang dalhin sa hospital ang dalaga. Ano ang nangyari? Parang wala sa sariling tanong ni Ruth habang humahabol ang tingin sa mga lumabas na sa area. Tingin ko ay dahil sa patalim kaya siya nagkaganoon. Halos pabulong lang na ani ng isa sa empleyada. Dumoble ang kaba na nadaram ni Ruth at napatingin kay Lori. Alam mong may takot siya sa patalim? Nang uusig niyang tanong dito. At ginamit mo ako upang trigger ang takot niya sa patalim? Hey, magdahan-dahan ka ng pananalita mo at wala akong kinalaman sa nangyari. Galit na pagkaila ni Lori sa babae. Napatiimbagang si Ruth at masama ang tinging ipinukol kay Lori. Ito ang nagmagandang loob sa kanya kanina na nagpahiram ng kutsilyo upang mabalatan niya ang apple. Break time kasi nila ngayon for merienda, kaya pwedeng gawin ang nais lalo na ang kumain. Inalok lang naman siya ni Lori na gamitin ang nakitang kutsilyo doon sa small kitchen. Actually, mayroon naman talagang ganoong gamit nakaraan. Pero bago dumating si Jezebel sa kumpanya ay naipag-utos ng management na bawal na ang gamit na patalim. Walang aalis hanggat hindi pa tapos sa imbestihasyon. Anunsyo ni Julia pagkabalik sa area. Kinabahan muli si Lori at mukhang maituro siya na siya ang salarin. Sa sasakyan ilang beses na sinigawam ni Tyrone ang driver upang bilisan pa ang pagmamaneho nito. Sobra siyang nanabahala kay Jezebel dahil wala pa ring malay at namumutla na rin. Baby, please wake up. Nag-aalala na ako ng sobra. Kausap ni Tyrone sa dalaga habang kanlong ito at hinalikan sa noo. Biok please. Pangako na mula ngayon ay ikaw na lang ang aalagaan ko at pakakasalan. Patuloy niyang kausap sa dalaga ngunit wala pa rin respond. Ang ipinagpasalamat niya ay tumitibok pa rin ang puso ng dalaga. Pagkatigil ng sasakyan ay agad na binuhat ni Tyrone ang dalaga at patakbong ipinasok sa hospital. Kahit mayroon namang wheelchair, si hospital bed na digulong, sinalubong na siya ng staff at nurse upang tulungan. Sir, hanggang dito lang po kayo. Harang ng isang nurse sa binata upang pigilan ito sa pagpasunod hanggang loob ng emergency room. Please, iligtas ninyo ang buhay ng babaeng mahal ko. Pakiusap ni Tyrone sa nurse at halod lumuhod na para sa kaligtasan ng dalaga. Lahat ay gagawin niya, maging okay lang ang dalaga. Tumango ang nurse bago nagmamadaling pumasok na sa emergency room. Nanlulumong na pasandal si Tyrone sa dingding at mariing ipinikit ang mga mata. Sinsisi niya ang sarili kung bakit bumabalik ang sakit ng dalaga noon. Kasalan niya ang lahat ng ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay may doktor nang lumabas mula sa emergency room. Dosi, kumusta na po ang pasyente? Kabadong tanong ni Tyrone habang sumisilip sa pinto kahit maliit lang ang awang ng pagkabukas ng pinto. Okay lang siya pero hindi ko masasabi kung magigising ba siya agad. Malungkot na tugon ng doktor sa binata. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pagalit na tanong ni Tyrone sa mangagamot. Hindi niya matanggap ang findings nito kay Jezebel. Sorry pero malaki ang impact sa kanya ng nangyari kanina. Dahil doon ay ikinulong na naman niya ang sarili kung saan walang makapanakit sa kanya. Malungkot na paliwanag ng doktor. Pakiramdam ni Tyrone ay biglang nanghina ang mga tuhod niya at pagbasak siyang naupo sa sahig. Kung wala ang driver niya ay baka hindi agad siya makabuwi at tayo. Ito na nga ba ang iniiwasan niyang mangyari sa dalaga? Kaya nga never niyang pinapupunta sa kusina ang dalaga noon pa man. Pero sa kumpanya lang pala niya mangyari. Nanging tahimik ang lahat pero hindi makafocus sa trabaho after ng incident. Ang katahimikan ay nagdudulot kay Lori ng kakaibang kaba. Ilang oras na ang nakalipas ay wala pa ring balita kung ano na ang nangyari kay Jezebel. Hindi rin nila nakikita si Aphith Katibag. Naiinis siya kay Jezebel pero hindi naman niya gustong mamatay ito dahil sa ginawa niya. Oras ng uwian, nagmamadaling pinuntahan ni Lori si Emily. Ngunit wala ang babae sa opisina nito. Hindi niya rin mahanap ang kaibigan nitong si Katibag na ipinagtataka niya. Pagbalik niya sa area upang kunin ang bag ay nagulat siya nang makitang may mga lalaking nakabantay sa pinto. Elmet Lori, tanong ng lalaki. Ako nga po, ano ang kailangan nila? Kinakabahang tanong ni Lori sa lalaki. Pinatatawag po kayo ni Emily. Nagdududa ang tingin niya sa lalaki. Nang makita si Ruth at kasama din ang isa pang lalaki ay lalo siyang kinabahan.
Wala siyang magawa kundi ang sumama kasama si Ruth. Dinala nga sila nito sa opisina ng si. Nang makita niya si Tyrone ay halos manginig ang mga tuhod niya sa takot. Ang dilim ng aura ng mukha nito at ang talim ng tingin sa kanila. Sir, hindi ko po talaga alam na takot sa patalim si Jezebel. Takot na bulong ni Ruth. Alam niyo bang hindi pa rin siya nagigising? Malamig na tanong ni Tyrone at nagbabaga sa galit ang mga matang nakatitig sa dalawa. Napayuko ng ulo si Lori at hindi kayang salubungin ang galit na mga titig ng binata. Sobra din siya na konsensya at malaking pagkakamali pala nagawa niya kay Jezebel. Sa pagkakataon na ito ay tiyak na hindi na siya mapatawad ng kaibigan kapag nalaman na siya ang dahilan ng lahat. Ang akala ko ay tunay kang kaibigan ni Jezebel, nang uyam na tanong ni Tyrone kay Lori. Tuluyang tumulo na ang mga luha ni Lori at nasaktan sa tanong ni Tyrone. Hindi ko akalaing napapalibutan ng taong may maitim na budhi ang babaeng inaalagaan ko. Na ako mismo ang nagtulak sa kanya sa tulad ninyong may masamang balak sa kanya. Nangalit ang bagang ni Tyrone at nasuntok ang lamesa dahil sa galit. Mabilis na lumuhod si Lori sa harapan ng binata at umiyak. Sorry. I'm really sorry. Hindi ko akalaing ganoon kalaki ang impact sa kanya ng patalim. Ang sabi ni Emily ay, hindi niya magawang ituloy ang sasabihin at natakot na madagdagan ang galit sa kanya ng binata. Iniisip na hindi ito maniniwala dahil hindi ganoon ang pagkakilala sa babaeng iyon. Nasipa ni Tyrone ang paa ng working table dahil sa galit, parehong napaigtad sina Ruth at Lori dahil sa gulat at takot kay Tyrone. Emily na naman. Nagsatinig niya at sobrang nasasaktan hindi para sa sarili. Nasasaktan siya para kay Jezebel na nagkaroon ng kaibigang traidor. Nasaan si Emily? Galit niyang tanong sa tauhan. Si Sir, sorry pero hindi na siya mahanap dito sa kumpanya. Fuck! Hindi napigilan ni Tyrone ang sarili at nasuntok ang lalaki. Di ba ang bilin ko sa inyo ay batanyan siya at huwag hayaang makaalis? Nanginig na si Lori dahil sa takot kay Tyrone. Hindi niya akalaing ganito kabayolente ang binata kapag galit na galit. Nagagawang manakit at natatakot siya na baka saktan din, hanapin ninyo siya kahit saan pa magtago. Kailangan niyang pagbayaran ang mga ginawa niya kay Jezebel. Bulyaw ni Tyrone sa lalaki. Napakapit na si Lori sa kamay ni Ruth dahil sa takot. Kung si Emily ay hingi nito mapatawad sa ginawa kay Jezebel, paano pa kaya siya na wala namang halaga sa buhay nito? Sir, wala po talaga akong kasalanan. Kay Lori po galing ang kutsilyo at pinahiram iyon para mabalatan ko ang apple. Pagmakaawa ni Ruth. Matalim pa rin ang tinging ipinukol ni Etha sa dalawa. Magdala kayo na magising na si Jezebel dahil kapag hindi siya maging okay ay babalikan ko kayong dalawa. Halos mabingi si Lori dahil sa lakas ng boses ng binata. Nang paalisin na sila ay halos liparin niya ang palabas sa opisina. Nagtago ng husto si Emily nang makalayo sa kumpanya. Alam niyang wala na siyang puwang pa kahit katiting sa puso ni Tyrone. Wala nang ibang mahalaga dito ngayon kundi si Jezebel lang. Hindi siya makakapayag na talunan na nga ay makukulong pa. Emily, hindi ka dapat dito pumunta kung totoong tumakas ka lang kay Tyrone. Kinakabahang tura ni Dory. Itinatakwil mo na ba ako dahil wala ka nang maasahan mula sa akin? Galit na panunumbat ni Emily sa matalik na kaibigan. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ayaw ko lamang na madamay. Isa pa kung pareho tayong makulong, paano natin matulungan ang isa't isa? Paliwanag niya kay Emily na iinis at naglikot ang mga mata ni Emily. Tama naman ang kaibigan, wala siyang ibang maasahan ngayon kundi ito lang. Hanapan mo ako ng pansamantalang matuluyan. Nakahinga ng maluwag si Dory at nakinig ang kaibigan. Kaagad niyang ibinigay ang susi ng nabili niyang apartment sa kabilang bayan. Sa bahay ng tiyahin ko iyan at nasa ibang bansa siya, kaya ipinagtakatiwala niya muna sa akin. Pagsisinungaling niya. Hindi maaring malaman ni Emily na siya na ang may-ari niyon dahil tiyak aagawin sa kanya. Pera kasi nito ang ginamit niya na hindi nito alam. Nagmamadali nang umalis si Emily dala ang susi na bigay ng kaibigan. Kailangan niyang magtago muna at mag-isip ng paraan upang makaganti kay Jezebel. Alam niyang kriminal na ang tingin sa kanya ni Tyrone ngayon, kaya wala na siyang ibang iniisip, kundi mawala sa mundong ito si Jezebel. Sa hospital, napabuntong hininga si Jason habang pinagmamasdan ang kaibigan.
Normal ang paghinga nito at hindi kailangan oxygen pero ayaw gumising ng kaibiga. Hey, ano na naman ang problema at ayaw mong gunalaw? Alam mo bang parang mabaliw na ang lalaking mahal mo at baka maging kriminal kapag hindi ka pa gumising, kausap ni Jason sa kaibigan at hinaplos ang noo nito. Gising na at kailangan mo akong ihatid sa airport pag alis ko. Ayaw pa rin niyang gumising. Napalingon si Jason nang may magsalita mula sa bungad ng pinto. Isinara na ni Timothy ang pinto at lumapit sa hospital bed. Nasaan si Tyrone? Tanong niya sa binatang naabutan doon. Ayon mukhang nanghuli ng daga. Pumalatak si Jason matapos magbiro. Gusto niyang marinig ng kaibigan na pinagtatawanan nila ang lalaking nahal nito upang gumising na at ipagtanggol ang huli. Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy saka pinagmasdan ang dalagang natutulog. Mukhang kailangan niya ng tulog kaya hayaan na muna siyang ganyan. Tumawa ng bahaw si Jason. Sana nga ay iyon lang talaga ang dahilan kaya nakaratay ang kaibigan. Baka aalis ako na tuloy pa rin siya, maari ko ba siyang ihabilin sa iyo? Tinapik ni Timothy sa balikat ang binata. Hindi sila close at kalilala lang din kay Jezabel pero malaki ang malasakit niya sa mga ito. Natutuwa siya sa friendship ng dalawa. Tumango siya at matipid na ngumiti. Napangiti si Jason at nagpasalamat bago tumingin muli sa kaibigan. Hirap magmahal, mabuti ka at kontento sa anak na. Natahimik bigla si Timothy. Oh sorry, mukhang may kinakaharap ka ang problema ngayon. Nagkamot ng ulo si Jason. Tama ka na mahirap magmahal lalo na kung hindi kayo pareho ng nararamdaman. Si Jason naman ngayon ang tumapik sa balikat ni Timothy. Mukhang malaki ang problema mo ngayon sa babae, ang inabaian ni Trix. Marahang tumango si Timothy. Napakamot siya sa batok kahit hindi naman makati iyon. Ngayon lang siya nagkwento ng sariling buhay at sa taong hindi pa kilalang lubusan. Ang sabi nila ay mas magandang maglabas ng saloobin sa taong hindi ka kilala personal at tiyak na hindi ka mahusgahan. Makahulog ang tura ni Jason. Igite, hindi mo pa ako kilala ng personal sa lagay na ito. Natawa si Jason pero walang tunog. Isa kang kilalang negosyante kaya hindi na nakapagtaka kung madali kang makilala. Bumuntong hininga si Timothy at tumingin muli sa nakaratay na dalaga bago nagsalita. Si accident ko lang nabuntis noon siya kaya naging asawa ko. Hulaan ko, gusto niyang bumalik sa buhay ninyong mag-ana? Panghuhula ni Jason at napangisi siya nang tumango ang binata. Sinasamantala niya ang ina kong may sakit ngayon upang mapilitan akong tanggapin siya muli. Sino ba ang may problema sa inyo ng ex-wife mo? Sabay na natigilan sina Timothy at Jason nang marinig ang tanong ng isang babae. Ang reaksyon sa mukha nila ay parang may multo biglang nagpaparamdam sa kanila. Napasimangot si Jezabel nang masalubong ang mukhang gulat at takot na mga tingin ng dalawa. Mukha ba akong white lady? Sabay na napaurong ng hakbang sina Timothy at Jason habang nanlalaki ang mga mata na mukhang nakakita ng multo. Kanina ka pagising. Mukhang hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Jason. Mukhang inaantok na tumango si Jezabel. Natawa siya nang makitang mukhang nahihiyang tumingin sa kanya si Timothy dahil narinig niya ang kwento ng buhay nito. Basta chismis talaga ay active ang brain cells mo. Mabuti naman gising ka na at parang mabaliw na si Tyrone sa pag-alala sa iyo. Buska ni Jason sa dalaga. Biglang nabura ang mapanuksong ngiti sa labi ni Jezabel at tumingin sa paligid. Nagtataka din siya kung bakit naroon siya sa hospital. Nasaan siya? Pinaparusahan ang mga taong involved sa nangyari sa iyo. Si Timothy na ang sumagot at ngumiti sa dalaga. Kumusta na ang pakiramdam mo? Parang biglang nilamig si Jezabel pagkaalala sa nangyari sa kanya kanina. Ang talim ng kutsilyo ay mukhang kumikislap sa kanyang balintataw at lumalapit sa kanya. Naglikot bigla ang tingin niya at hindi maibuka ang bibig. Mabilis na hinugot ni Timothy ang cellphone sa bulls ng suot na pantalon at tinawagan si Tyrone. Si Jason ay mabilis na tinawag ang doktor nang mapansin ang pagbago bigla ng muod ng dalaga. Hinilot ni Tyrone ang noo bago sinagot ang tawag at pahitamad na nagsalita. Wala akong oras na pag-usapan ang negosyo ngayon. Jerk, hindi iyan ang dahilan kaya kita tinatawagan. Pumunta ka ngayon din dito sa hospital. Daig pa ni Tyrone ang nabagsakan ng malaking bato nang marinig na nasa hospital si Timothy. Hindi na niya tinanong kung bakit ito naroon. Ang nasa isip na lang niya ay may nangyaring masama na naman kay Jezabel.
Bilisan mo ang pag-drive. Biglang bulyaw niya sa driver. Jezebel, calm down. Mahinahon na kausap ni Timothy sa dalaga nang sumiksik ito sa headboard at ayaw magpahawak sa doktor. Nasaan na siya? Tanong ni Jason kay Timothy at maging sa kanya ay ayaw magpahawak ni Jezebel. Malapit na ako, please wag ninyo hayaang may mangyaring masama sa kanya. Sagot ni Tyrone mula kabilang. Gusto niyang suntukin ang sarili at inuna ang galit kanina kaysa ang manatili lang sa tabi ng dalaga. Pinaubayan niya kay Jason ang pagbantay dito kanina. Kukuya. Ang namutawi sa labi ni Jezebel nang marinig ang pamilyar na boses. Napangiti si Timothy at mukhang kumakalma ang dalaga pagkarinig sa boses ni Tyrone. Sinadya niya ang loudspeaker iyon upang marinig nito ang boses ng huli. Yes, baby, it's me. Garalgal ang boses ni Tyrone at napangiti siya habang naluluha. Sobrang saya niya at kahit sa tawag ay nakilala na siya ng dalaga. Kanina ay hindi siya nito nakilala at mukhang natakot din sa kanya. Okay lang sa kanya kahit ano ang tawag o tingin sa kanya ng dalaga. Ang mahalaga ay ligtas ito at maging okay. Kuya, help me. Pasigaw na tawag ng dalaga sa binata na tanging tinatawag kapag takot siya. Parang pinipiga ang puso ni Tyrone nang marinig ang natatakot na boses ng dalaga. Mabuti na lang at malapit na rin siya sa hospital. I'm coming, please calm down. Kahit hindi pa nakahinto ang sasakyan ay binuksan na niya ang pinto. Halos takbuhin na niya ang daan papasok ng hospital upang madaluhan agad ang dalaga. Lumabas si Timothy ng silid at mukhang natatakot ang dalaga na maraming tao sa paligid nito. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang tumatakbong si Tyrone. Nilagpasan lang siya nito at nagmamadaling pumasok sa loob ng silid. Ako na po ang bahala sa kanya. Hinahapong kausap ni Tyrone sa mga gamot na nakatayo lang sa tabi ng kama. Lalabas na rin ako. Paalam ni Jason kay Tyrone. Tinapunan pa ng isang tingin ang kaibigan bago tuluyang umalis. Mariing naglapat ang mga labi ni Tyrone habang pinagmamasdan ang dalagang yakap ang sariling mga tuhod at nakasubsob doon ang ulo. Nang tinawag niya ang pangalan nito ay sakalang nag-angat ng mukha ito. Napaluha siya ng masalubong ang mukhang naliligaw nitong mga tingin. Hey, it's alright. Umiti si Tyrone nang masalubong ang natatakot na mga titing dalaga. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang akala niya ay mahirapan pa siyang pakalmahin ito, pero nagulat siya nang salubungin siya ng yakap. I'm scared. Umiiyak na ani Jezebel habang yakap ng mahigpit ang binata. Sorry if I'm late. But promise, everything will be okay from now on. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga at hinayaan lang itong kagatin ang balikat niya. Napangiti siya habang naluluha. Masaya siya at bumalik na ang kilala niyang bata noon. Ganito kasi ang ginagawa nito kapag natatakot noon. Alam niyang hindi magtatagal at kakalma na ito. Massage niya ang mga braso, nalita at paa nito at nakakatulong iyon upang mawala na ang panginginig ng kalamnan nito. Mukhang nanghihinang isinubsob ni Jezebel ang ulo sa matigas na dibdib ng binata nang bumalik na sa wisyo ang pag-iisip niya at nawala na ang takot. I'm sorry, nawala na naman ako sa sarili ko. It's not your fault. Simon, give me hug, hinalikan niya ito sa noo at niyakap. Lumuluha pa ring yumakap siya sa baywang ng binata. Ganito na lang ba ako habang buhay? Tumingala siya at nagmamakaawa ang tingin sa binata. Anne! Kasalanan ko kung bakit matrigger ang sakit no, kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito upang tuyuin ang luha doon. Tama nga si Emily, deserve mo ang isang tulad niyang walang kapansanan sa kalusugan, lalo na sa pag-iisip. Napatiimbagang si Tyrone pero pilit na nagpakahinahon sa harapan ng dalaga. Hindi totoo iyan. Tanggap ko kung ano at sino ka man. I love you at hindi iyon magbabago dahil sa sakit mo. Mamahal mo ako. Mukhang hindi makapaniwalang tanong ni Jezebel sa binata. Isn't obvious? Mukhang masama ang loob na tanong niya sa dalaga. Pero ayaw ko bilang kapatid ang pagmamahal na iyan. Napalabi si Jezebel. Sinapo niya ang magkabilang pisngi ng dalaga at nangungusap ang mga titig na ipinukol dito. Sa halip na magsalita ay idinaan niya sa aksyon. Puno nagpagmamahal ang halik na iginawad niya sa labi nito. Muling napaluha siya at ipinikit ang mga mata upang namnamin ang halik ng binata.
Dama niya sa mainit nitong halik ang pagmamahal sa kanya. Nang putulin nito ang halik ay napasinok siya at pinigilan ang mapahagulhol ng iyak. Hindi ako magsasawang mahalin ka at alagaan kahit habang buhay mo pang dalhin ang ganyang sakit. Marubdob niyang pahayag sa dalaga habang hindi hinihiwalay ang tingin sa mga mata ng dalaga. I love you. Muli siyang napasinok at hindi napagilan ang pagtulo ng mga luha. Papaano si Emily? Pinunasan niya muna ang luha sa mga mata ng dalaga bago ito sinagot. Wala akong ibang nadarama para sa kanya. Sorry at naging ako dahil ginamit ko siya upang mapigilan ka sa paglapit sa akin. Natatakot lamang ako para sa sarili ko lalo na at bata ka pa noon. Nangako ako kay Lolo na kailangan kitang pagtapusin ang pag-aaral. Pero bakit naging fiancé mo pa siya? Naiinis na sumbat niya sa binata. Natakot ako noong maging clingy ka na sa akin. Natakot ako na lapagpatuloy mong ipilit ang sarili sa akin, ay hindi ko na mapigilan ang bugso ng damdamin ko sa iyo. Napalabi si Jezabel at hindi pa rin kumbinsado sa mga sinasabi ng binata. Masana pa rin ang loob niya at hinayaan siya nitong saktan ang kalooban niya ni Emily. Alam ni Emily ang tunay na nadarama ko sa iyo. Hindi ko lang akalaing iba ang tingin niya sa akin at sinamantala ang pagpapanggap namin upang saktan ka ng lingid sa kaalaman ko. Tinulak niya ang binata palayo sa kanya at humalukip-kip sa isang tabi ng kama. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan noon kapag nagsumbong ako? Huminga ng malalim si Tyrone at guilty siya sa sumbat ng dalaga. Dahil laking gago ko noon. Please, patawarin mo na ako. Pangako, babawi ako at hindi ba maulit pa. Pananagutin ko ang mga taong ginawan ka ng masama, kasama na si Emily. Ipapakulong si Emily? Nagdududa niyang tanong sa binata. Tumango si Tyrone. Nahuli na ang dalawang lalaking nanaksak sa iyo ng gabing iyon at umamin. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel at hindi niya alam na pinaimbestigahan pala iyon ng binata. Ang buong akala niya ay ninaliwala na iyon ng binata dahil naniwala sa kasinungalingan ni Emily. Maging si Lori ay hindi ko palalampasin ang inawa niyang pangtatraidor sa iyo. Dumilim ang anyo ni Tyrone at napatimbagang. Namilog ang mga mata ni Jezabel at hindi akalaing maging si Lori ay na-discover ng binata. Inabot niya ang palad nito at hinila palapit sa kanya. Hayaan mo na si Lori, nagantihan ko naman siya nang hindi niya alam. Napabuga ng hangin sa bibig si Tyrone. Kailan mo pa alam na traidor siya? At bakit hinayaan mo pa rin siyang kaibigan kanya? Noong masaksak ako. Bago ako nawalan ng malay noon ay narinig ko ang boses niya na akala ko ay iniwan na ako. Doon ko napagtanto na sinamantala niya ang pagrerebelde ko sa iyo. Ang akala ko ang pagganti ko kay Emily na turo niya ay makakabawi ako. Hindi ko naisip na naglilikha lamang ng panibagong gap sa pagitan natin at misunderstanding. Naaawang niyakap niya ang dalaga at hinalikan ito sa itultok ng ulo nito. I'm sorry. Si Jason, wag mo na sanang pag-initan dahil tunay ko siyang kaibigan. Humilik siya sa balikat ng binata. Yes, don't worry at itinatama ko na lahat ng kamalian ko. Then, kailan mo ako sasagutin? Parang bata na tanong niya sa binata. Pumalatak si Tyrone at naisingit na naman iyong ng dalaga. Never kitang sasagutin. Parang gusto na namang maiyak ni Jezabel at nasaktan sa sagot ng binata. Ang akala niya ay okay na sila at mahal din siya nito. Dahil ako ang dapat na nanliligaw sa iyo. Dugtong ni Tyrone at pinisil ng mahina ang chin ng dalaga bago inangat iyon. Do you understand? Nahihiyang tumango siya sa binata. Ang akala niya ay masasaktan na naman siya. Kailan mo ako liligawan? Napangiti si Tyrone at napakainipin ng dalaga. Pupuntahan muna natin si Lolo at magpaalam kung papayag. Napalabi si Jezabel. Alam niyang nagbibiro lang ang binata tungkol sa pagpaalam pa. Pero gusto niyang mabisita ang matanda upang makita. Ilan taon na rin ang nakalipas mula nang pumunta ito sa ibang bansa. Kapag dumalaw doon si Tyrone ay hindi naman siya isinasama. Gusto pa sana niyang kulitin ang binata, ngunit may kumatok na doktor. Okay ka na ba, Hija? Nakangiting bati ng doktor sa dalaga. Opo, pasensya di po kung anuman ang ginhawa ko kanina. Nahiya siya bigla sa nurse at mga gamot. Normal lang ang ganoong reaksyon, Hija. May i-recommend akong doktor sa iyo upang mag-therapy ka. Pinisin ni Tyrone ang palad ng dalaga upang sumang-ayon sa doktor.
Makakatulong sa dalaga ang gagawing therapy upang magamot ang takot nito at patalim. Mabuti naman at okay ka na. Masayang nilapitan ni Jason ang kaibigan. Gusto sanang yumakap ni Jezabel sa kaibigan, ngunit ang bilis ni Tyrone. Ito ang nakayakap na sa kanya at halos pati mga kamay niya ay ayaw pahawakan kay Jason. Kite, akala mo naman ay aagawan ko. Pagsusungit ni Jason kay Tyrone. Pagdating mo doon sa ibang bansa ay maghanap ka agad ng babae mo at nang hindi ka nakikihati sa akin. Aroganting payo ni Tyrone kay Jason. Aalis ka. Mukhang gulat na naitanong ni Jezabel. At para daw sa kinabukasan mo. But have doubt, gusto lang niyang ako itapon sa malayo upang masolo ka. Napangiti si Jezabel dahil sa pangbubuska ni Jason sa mahal niya. Ang saya niya at tutulungan ito ni Tyrone na maabot ng kaibigan ang pangarap nito. How about me? Ano ang gagawin upang mailayo kay Jezabel? Tanong ni Timothy na kanina pa naroon. Hindi pumapatol sa matanda at may anak na ang mahal ko. Aroganting tugon ni Tyrone sa lalaki. Nagsalita ang bata pa. Nang aasar ang tinging ipinukol ni Timothy kay Tyrone. Natawa si Jezabel at mukhang napipikon na si Tyrone. Kalaunan ay seryosong tumingin siya kay Timothy. Sino na pala ang may problema sa inyo ng ex-wife mo kaya kayo nagkahuwalay? Napakamot sa ulo si Timothy at naalala pa ng dalaga ang tungkol doon. Pinisil ng mahina ni Tyrone ang ilong ng dalaga upang tigilan nito si Timothy. Alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Timothy dahil pinaimbestihan niya mula nang makilala ito ni Jezabel. Masasabi niyang magugulo muli ang buhay ng lalaki dahil sa pagbalik ng ex-wife nito. Gusto ko nang umuwi. Pag-iba ni Jezabel sa paksa. Kakausapin ko muna ang doktor. Paalam ni Tyrone sa dalaga. Nakalabas na kasi ng silid ang doktor kanina. Huwag ninyong iwan dito si Jezabel. Mahigpit pa niyang bilin sa dalawang lalaki bago tumalikod. Sabay na pumalatak sina Jason at Timothy habang sinusundan ng tingin si Tyrone na palabas na ng silid. Sinunod mo ba ang payo ko nakaraang gabi? Tanong ni Jason sa dalaga. Nahihiyang tumango si Jezabel. Thank you at pasensya na sa sakatigasan ng ulo ko. Mumiti si Jason at ginulo ang buhok ng dalaga. Kapag inaapi ka na naman ng lalaking iyon ay tawagan mo lang ako. Kahit nasa malayo ako ay uwi upang maipaghiganti. Seryosong tusa, ako ang una niyang dapat lapitan at nas paligid lang ako kontra ni Timothy kay Jason. Nakangiting nagpalipat-lipat ang tingin ni Jezabel sa dalawang binata. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag may aalis ay may darating. Naalis sa buhay niya si Lori at napalitan naman sa katauhan ni Timoyni. Wala pang 20 minutes ang nakalipas ay nakabalik agad si Tyrone. Ang bilis pa nitong maglakad na para bang takot maiwan. Hindi ko itatanan si Jezabel kaya relax. Pang-aasar ni Jason kay Tyrone. Sinamaan lang ni Tyrone ang tingin si Jason bago nilapitan ang dalaga na nakasandal sa headboard. Pwede na daw kita ilabas ngayon kung wala ka ng ibang nararamdaman? Kung siya ang masunod ay ayaw pa niyang lumabas ito ng hospital. Ngunit ayaw niyang sumama ang loob o ipilit ang ayaw nito. Natuto na siya at nasasaktan ang kalooban nito nang hindi sinasadya. Natuwa si Jezabel sa narinig. Ayaw na talaga niyang magstay sa isang hospital at pakiramdam niya ay lalo siyang magkasakit. Mabuti naman, mauna na ako ng alis at nag-aaya ang anak kong kumain sa labas ngayon. Baka gusto ninyong sumarna, ani Timothy. Libre mo, sabik na tanong ni Jason. May choice ba ako wala ka namang pera. Napangiti si Jezabel habang nakikinig, katuwa at parang barkada na lang ni Jason si Timothy at Tyrone. Inalalayan ni Tyrone ang dalaga na makababa sa kama, gusto mo bang sumama sa kanil? Okay lang ba? Nag-aalin lang ang tanong niya sa binata. Ngumiti si Tyrone at tumango. Kailangan niya ring makipag-ayos na kay Timothy dahil magkasosyo sila sa negosyo. Mukhaan takam na sa masasarap na pagkain si Jason at inakbayan si Jezabel. Hindi pinansin ang masamang tingin ni Tyrone sa kamay niyang nakalapat sa balikat ng dalaga. Let's go at baka magbago pa ang isip ni Don Timothy. Hoy, sino ang Don? Bata pa ako ha. Duro ni Timothy na nagpatsiuna na sa paglalakad kasama si Jezabel. Hindi mo siya pipigilan? Inaagaw niya ang babaeng noo. Lingon niya kay Tyrone habang turo si Jason. Pumalatak si Tyrone, hindi niya akalaing may pagka-childish pa rin itong kasosyo niya. Pero napangiti siya,
mas okay palang kaibiganin ang mga taong gusto ng babaeng mahal niya. Nagulat si Timothy nang akbayan siya ni Tyrone at pahila na isinama palabas ng silid. Simon, gutom na ako at dapat sa magandang restaurant mo kami pakainin. Hinigpitan pa ni Tyrone ang pagkaakbay sa lalaki. Darn, huwag mong sabihing magpapalibre ka rin. Siniko niya sa tagiliran si Tyrone nang mahina lamang, advance regalo mo na sa kasal namin ito at ninang ka. Malakas niyang tinulak si Tyrone at inangilan. Umayod ka at hindi magkalayo ang edad nating dalawa. Isa pa ay wala akong asawa para gawin mong ninong. Natawa si Tyrone at ang seryoso ng lalaki. Ngayon niya naunawaan si Jezabel kung bakit gusto nitong magkaroon ng maraming kaibigan. Inambahan ni Timothy ng sipa ang binata nang tumawa ito. Hindi niya napigilan ang paghulma ng ngiti sa labi niya nang marinig ang malutong na tawa ni Tyrone. Ngayon niya lang narinig tumawa ito at nakakahawa. Gago ka, hindi tayo close para biruin mo ng ganyan. Lalo lamang tinawanan ni Tyrone ang lalaki at halatang nagpipigil na tumawa na lang din nang akbayan siya nito ay hindi na siya umiwas. Dapat naman talaga ay matagal na silang magkaibigan nito. Sadyang pareho lang mataas ang pride nilang dalawa kaya hindi nagkakasundo. Nagkatinginan sina Jason at Jezabel nang makitang natatawanan ang dalawa. Nagkasundo din ang dalawang gurang. Pumalatak si Jason ngunit natigilan ng batukan siya ng dalaga. Para mo na ring sinabing gurang na ako. Inirapan niya si Jason na nagkakamot ng batok nito. Pagdating nila sa restaurant ay naroon na si Trix kasama ang yaya nito. Tuwang-tuwa ang bata pagkakita kay Jezabel. Pero nang mapansin si Tyrone ay sumimangot ito. Hello, buddy, gusto mo bang maging ring bearer? Nakangiting tanong ni Tyrone sa bata. Biglang namilog ang mga mata ni Trix at tumango. Pero dapat sa kasal ng daddy ko at mommy Jezabel. Biglang lumaylay ang mga balikat ni Tyrone dahil sa naging sagot ng bata. Pagtingin niya kay Timothy ay pinagtatawanan siya nito. Hindi niya maaring patulan ang bata at baka magalit si Jezabel. Nakangiting umupo si Jezabel sa tabi ng bata at bahagayang pinisil ang cute na pisngi nito. Baby, gusto rin kita maging anak pero hindi kasi ako pwedeng maging asawa ng daddy mo. Humaba ang mudo ng bata at mukhang paiyak. Pangit ba ang daddy ko at ayaw mo sa kanya? Napakarunot sa ulo si Jezabel at tumingin kay Timothy. Gwapo ang binata at makisig din katulad ni Tyrone. Pero hindi kasi natuturuan ang puso kung karnino titibok iyon. Gusto ko po ng mommy na kasing bait at ganda mo. Maktol ni Trix at mukhang paiyak na. May kilala akong na ganyan. Pumitik pa sa hangin si Jezabel at napangiti. Talaga po? Biglang umaliwalas ang mukha ng bata at excited sa narinig. Yes, ipakilala ko siya sa iyo kapag may time na siya. Pangumbinsi niya sa bata. Napangiti si Timothy nang biglang sumigla ang anak at hindi na ipinilit ang gusto. Hindi na niya inalam kung sino ang ipakilala ng dalaga sa anak dahil alam naman niyang inuuto lang nito ang anak niya. Napatingin siya kay Jason, talagang sinulit nito ang libreng pagkain at ang daming order saka mga mamahalin pa. Buddy na ba tayo? Nakangiting ginulo ni Tyrone ang buhok ng bata. Kapag nag-anak kayo dapat po ay babae at ako ang mag-aalaga sa kanya. Demand ni Trix. Natawa si Tyrone at tumango sa bata saka bumulong sa dalaga. Mukhang kailangan nating agahan ang paggagawa ng baby girl. Biro niya sa dalaga. Namula ang pisngi ni Jezabel bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa excitement. Kung alam lang ng binata, matagal na niya itong nahahalay sa isipan at panaginip. Matapos kumain ay hinatid nila una ay si Jason sa dorm nito. Ang akala niya ay ihahatid din siya ni Tyrone sa dorm niya. Ngunit lumampas lang sila doon. May iba pa ba tayong pupuntahan? Baka abutin ako ng curfew. Tumingin siya sa suot na orasan at 8 na ng gabi. Babalik na tayo sa bahay at ayaw kong mapag-isa ka pa sa dorm, napalabi si Jezabel. Akala ko ba ay hindi tayo maaring magsama hanggat hindi pa ako nalagraduate. Nakatikwas ang kilay na tanong niya sa binatang nagmamaneho. Patikim si Tyrone at mabilis na sinulayapan ang dalaga bago sumagot. May basbas na ni Lolo at payag na siya naligawan kita. Kabilang kilay naman niya ang tumikwas at naaaliw sa mukhang nagdadadalawang isip sa paliwanag ang binata. Hindi ka na ba natatakot na maari kitang tuksuhin? Tife, nag-usap na tayo. Pagsusungit ni Tyrone at tuwid lang ang tingin sa unahan. Isa pa ay hindi mo ako basta matutukso.
Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Jezabel dahil parang tuod na ang liig ng binata na tuwid lang nakaringin sa unahan ng sasakyan. Nang may makitang madaanan na hotel, pinasok ng kapilyahan ang isipan. Dahan niyang pinagapang ang palad sa hita ng binata, kaya bumagal ang takbo ng sasakyan. Jezabel, stop it at baka pagsisihan mo ang ginagawa mo. Saway niya sa dalaga pero hindi naman matabig ang kamay nito. Ang balak na biruin lang si Tyrone ay nagbago nang makita ang paggalaw ng Adam's apple ng binata. Hindi niya napigilan ang sariling kamay na damhin iyon. Naitigin ni Tyrone ang sasakyan sa tabi ng kalsada upang awatin sana ang dalaga. Ngunit bigla itong umupo sa kandungan niya. Darn! Baby, wait. Hindi niya magawa itong itulak at napatingala pa siya nang lumapat ang labi nito sa lig niya. Parang biglang nagkaroon siya ng sakit na hika dahil sa ginawa ng dalaga. Para siyang natauhan nang marinig ang ungol ng binata. Mabilis siyang nag-angat ng ulo at inayos ang nabuksan niyang botones ng suot ng binata. Sorry, bakit kasi ang hot mo? Mariing naipikit ni Tyrone ang mga mata at napalunok ng sariling laway. Urong ang dalaga kung kailan nabuhay na nito ang libido sa katawan niya. Nang tangkang aalis na ito sa pagkaupo sa kandungan niya ang dalaga, ay pumulupot ang isa niyang kamay sa baywang nito. Nagtatanong ang tingin niya sa binata dahil hindi siya pinapaalis sa pagkaupo sa kandungan nito. Nang gumalaw ang kamay nito paibaba mula sa baywang ay napasinghap siya. Napapikit na lang siya nang nasa balakang na niya ang mainit nitong palad at pumipisil doon. Nang tumigil ito sa pagpisil ay nagmulat siya ng mga mata. Ngunit ganoon nalarang ang panlalaki ng mga mata niya nang biglang patakbuhin nito ang sasakyan. Don't move, anas ni Tyrone habang nagmamaneho. Napayakap na lamang siya sa binata sa takot na hindi nito makita ang daan at mabangga sila. Hindi na talaga niya ito tutuksuhin sa loob ng sasakyan. Ramdam niya ang bilis ng takbo ng sasakyan at hindi niya alam kung nasaan na sila. Ang tahimik din nito pero ramdam niya ang bawat flex ng kalamnan nito, lalo na ang muscles sa kaebis saka lang siya tumunghay nang tumigil na ang sasakyan. Pagtingin niya sa paligid ay nasa bahay na sila. Parang biglang nanunuyo ang lalanunan niya nang walang ingat na inilabas siya sa kotse ng binata at buhat pa rin siya hanggang makapasok sa malaking bahay. Kabadong binuksan ni Nida ang pinto nang makitang dumating na ang amo. Pero nagulat siya nang makitang buhat nito si Jezabel. Good eve po, sir, hindi pa po umuwi si Ma'am Emily. Baka mula ngayon ay huwag mo siyang banggitin pa sa akin at itapon ang mga damit niya sa labas. Matigas na utos ni Tyrone sa katulong. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel sa narinig. Alam niyang masamang magalit ang binata pero hindi niya akalaing wala itong awa kahit sa taong gumawa dito ng kabutihan. Parang natakot siya bigla para sa sarili. Baka itapon din siya nito kapag nakagawa siya ng kasalanan. Ang dami mo ng kasalanang nagawa pero hindi ka magawang itakwil. Bulong ng isang bahagi ng isipan. Napangiti si Jezabel at yumakap ng mahigpit sa binata. Iba nga gibisgi ang pagmamahal ng binata sa kanya, kaya hindi siya matulad kay Emily. Pagtingin niya kay Nida ay halos mamutla na ito. Malamang natatakot na ito sa isiping wala na ang amo, kaya tiyak mapatalsik na rin ito sa trabaho. Ibabano na ako at kaya ko namang maglakad. Nahihiyang anya sa binaya nang nasa paanan na sila ng hagdan. Stay still, maiksing sagot lang ni Tyrone at nagsimula ng humakbang paakyat sa hagdan. Ayaw ni Jezabel nagpahalata na kinakabahan sa maaring gawin sa kanya ng binata, kaya kinausap niya ito. Tyrone, hindi ka ba naaawa kay Emily? Baka wala siyang matirhan, hindi niya kailangan ng matirhan dahil sa loob ng kulungan siya mamalagi. Pero siya ang nagligtas sa iyo noon. Nasuklian ko na ang ginawa niya sa akin pero hindi siya nakuntinto. Hindi ko mapatawad ang ilang ulit na ginawa sa iyo na ikinakapahamak mo. Pero hindi niya naituloy ang sasabihin at bigla siyang initsa sa kama na parang bola. Hindi niya namalayang nakapasok na sila sa silid nito. Hindi pa siya nakahuma sa una nitong ginawa ay sinundan agad ng mas nakakagulat. Napaungon na lamang siya nang mapusok siyang hinalikan sa labi. Parang hayok na ginalugad ni Tyrone ang loob ng bibig ng dalaga at kinuyumos ng halik ang labi nito. Mabilis na hinubad niya ang suot na coat habang magkahugpong ang labi nila. Tyrone, wait siya na ngayon ang pumipigil sa binata. Para kasi siyang malumo sa mapang-angking halik nito at kakaibang sensasyong lumukob sa perlas ng silangan niya.
Alam mo na ngayon kung ano ang ginawa mo kanina? Awang ang bibig na tumango siya habang nakipagtitigan sa binata. Banaag sa mga mata nito ang labis na pangangailangan at pagkauhaw na alam niyang siya lang ang makaampat niyon. You can't stop me now, anas ni Tyrone sa dalaga. Napakagatlabi siya at maging ang tiniging binata ay iba ang dating sa kanya. Ang sarap pakinggan ang malagong na boses nito ay naging husky. "Tim yours but please be gentle." "I will, baby, I love you," anya habang pinapaliguan ng halik ang mukha ng dalaga. Sabik na sinalubong niya ang mapaghanap na halik ng binata. Napaungol siya nang maramdaman ang paghaplos ng isang kamay nito sa dibdib niya. Kahit may tabing pa iyon na damit ay tumatagos ang init sa balat niya mula sa palad ng binata. Walang ingat na hinubad ni Tyrone ang bulsa ng dalaga. Nang tumambad sa mga mata niya ang malusog na dibdib ng dalaga, ay lalo lamang nag-init ang pakiramdam niya. Hinawi niya lang ang maliit na telang nakatabing sa isang dibdib nito, saka nagpakasasa ang labi doon. "Oh, Tyrone." "Ah!" Napaliyad siya nang isubo na ng binata ang tuktok ng kayamanan niya. Para itong bata na sabik sa kinakain at salita nang isinubo ang magkabila niyang dibdib. Napahalinghing na siya dahil sa sarap ng laruin ng dila nito ang isa niyang niple, habang ang isa ay dubens, daliri naman nito ang naglalaro doon. "Baby, I'm sorry but can't hold on anymore." Mapang-angkin ani Tyrone at walang ingat na naman inalis ang ibabang saplot ng dalaga. Sa una ay nahiya siya sa binata nang ma-expose na sa nagbabagang mga mata nito dahil sa lust ang kanyang pinakaiingatang hiyas. Pero nang maghubad na rin sa harapan niya ang binata ay tuluyang nilamon ng makamundong pagnanasa ang kanyang isipan. "Shit, ang laki!" Naisatinig ni Jezabel habang nakatitig sa anakonda ng binata na nagyayabang sa harapan niya nang makawala sa pagkakulong ng suot ni Tyrone. Nakakita na siya ng ganoon sa napanood niyang corn video. Ibang-iba pala kapag sa personal. Bumangon siya at gusto iyon hawakan. Lumalim ang paghinga ni Tyrone nang haplusin ng dalaga ang shaft niya. Pakiramdam niya ay nasasakal siya at lalong nanigas ang anakonda dahil sa ginagawa ng dalaga. Mukha itong bata na sabik sa bagong laruan. Wow, ang tigas! First time kong makahawak ng ganito at and this is the last one na dapat mo lang makita. Mariin niya putol sa iba pang nais sabihin ng dalaga. Napangiti si Jezabel at nang aakit ang tingin sa binata habang dahan-dahang inilalapit ang bibig sa hawak niyang shaft nito. "I'll aid Arf, baby don't." "Ah fuck, hindi ganyan oh." Napangiti si Jezabel nang marinig ang bawat ungol ng binata. Mali nga siguro ang ginawa niya pagdila at amoy sa ulo ng shaft nito. Kakaiba ang amoy niyon at masarap sa ilong. Nang isubo niya ang kahabaan nito ay muling napamura si Tyrone kasunod ng ungol dahil sa sarap. "Arf, baby, enough. You can do that later." Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga at inilayo na ang sarili dito. Naging sunod-sunuran siya sa binata nang ihiga na siya nito. Ang akala niya ay dadagan na ito sa kanya. Ngunit may iba pa pala itong nisgawin sa kataunan niya. Naitikom niya ang mga binti nang gumapang ang halik nito sa kanyang hita pa itaas. Ngunit hindi niya rin napanindigan ang pagdadamot sana ng hiya sa binata. Kusa ring naghiwalay ang mga hita niya nang marating ng halik nito ang pikakaingatan niya. Parang biglang naadik si Tyrone nang masamyo ang kakaibang halimuyak ng hiyas ng dalaga. Hindi siya nakontinto sa halik lang. Halos kainin niya iyon ng buo na ikinahalinghing ng dalaga dahil sa sarap. "Ah, Tyrone. Ang sarap ah, shit." Nasabunutan niya ang binata at gustong patigilin ito dahil nakakabaliw ang ginagawa nito sa perlas ng silangan niya. Ngunit sa halip na hilahin ito sa buhok, ay naidiin pa niya ang ulo niya sa pagitan ng mga hita niya. Napahiyaw na siya sa sarap dahil sa nakakangilong sensasyon ng laruin ng dila nito ang kuntil na kanyang hiyas. "Ah fuck!" Napaungol si Tyrone nang malasahan ang first com ng dalaga. "Ah, Tyrone, please take me now oh." Pagmakaawa niya sa binat at parang may ipo-ipong init na namuo sa kanyang perlas ng silangan. Pinagbigyan ni Tyrone ang dalaga at kailangan na rin niyang pagbigyan ang sarili. Hinalikan niya ito sa labi habang inihanda ang sarili na pumasok sa lagusan nitong namamasa na. "Ah! Ah, Tyrone, it's hurt." Daing niya nang pasukin na siyang binata. Ulo pa lang nito ay nasasaktan na siya. "Sorry, baby, sa una lang ito."
Mukhi niyang hinalikan sa labi ang dalaga at nilaro ng kanang kamay ang dibdib nito upang doon mabaling ang atensyon ng dalaga. Ang akala ni Jezabel ay no more pain na nang muling tumaas ang init sa katawan dahil sa ginagawa sa kanyang katawan. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang muling umulos ang binata. At sa pagkakataong ito ay puwersahan na at mas ibinaom ang shaft nito sa lagusan niya. Sorry! Anas niya habang pinapaliguan ng halik ang pisngi ng dalaga ay hindi na muna gumalaw muli. Kusang pumatak ang luha sa gilid ng mga mata niya at napangiti. Masaya siya at ramdam niya ang pag-iingat ng binata at pagmamahal sa kanya. Ngunit talagang hindi maiwasan ang sakit dahil first time niya ito. Hindi ko na ituloy kung masakita. Inis niyang hinampas sa balikat ang binata nang tangkang hugutin na ang sarili nitong nakabaon sa perlas ng silangan niya. Naumpisahan mo na, hindi mo patatapusin. Iritable niyang tanong dito. Nang hindi pa rin ito kumilos ay siya na ang gumawa, pero ouch.